Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 381 Kabanata 380 Sino ang bagong may-ari? Ang ikalimang update ay nagdaragdag ng 2/5 sa pinuno ng Suna. Si Song Jimao ba ang may lakas ng loob na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Zhu Xining? Sa tingin ng lahat, tila siya lang ang matapang at may ganoong lakas. Ngunit umiling si Wang Yingqiu, at tila may bahid ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, ngunit ito ay panandalian, at iniisip ng lahat na ito ay dahil sila ay nasilaw. Sumunod, sinabi ni Wang Yingqiu, mali ang hula ng lahat. Hindi ito isinulat ni Mr. Song. Master Wang Yuan, sino ka? Sabihin mo kaagad. Oo, oo. Agad na sumigaw ang isang grupo ng mga tao sa ibaba. Mataas ang sigla. Natuwa si Wang Yingqiu nang makita niya ito ba ang pakiramdam ng pag-asa na sinasabi niya? Pagkatapos ay umiling siya at mapait na ngumiti, sa totoo lang, ang tulang ito ay nailathala sa unang isyu ng The Newspaper. Nakuha ko ito sa isang kakilala. Makikita ng lahat bukas. The Diaryo. Pahayagan. Nagkagulo ang lahat, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Narinig ko ang tungkol sa The Newspaper Office, na nasa likod mismo ng Teizo. Nabalitaan ko na ito ay isang bagong departamento na itinatag ng kanyang kamahalan. Ang mga pahayagan na inilathala ay tulad ng mga paunawa sa yaman, at sila ay nahahati sa iba't ibang mga seksyon. Hoy, kuya, may kaibigan ba sa opisina ng pahayagan? Ang dami mong alam. Eksakto. Medyo mayabang ang lalaki. Haha, to be honest with you kuya, may mga kaibigan din ako sa opisina ng dyaryo. Balita ko may kabuuang sections itong dyaryo. Kaya, ang dalawang taong ito ay nag-usap tungkol sa opisina ng pahayagan at lahat ng mga detalye at pag-andar ng pahayagan na parang pamilyar sila sa isa't isa. Ang pamilyar sa opisina ng pahayagan ay kapansin-pansin. Ang mga iskolar na naruroon ay namangha nang marinig ito. Napakaganda ng seksyong panitikan na ito. Ang iba pang mga seksyon ay pakinggan din. Sino mang makapaglagay ng kanyang mga tula sa pahayagan ay makikita ng lahat sa Jingzhou. Mas mabuti na ito kaysa kumuha ng tula sa Mid-Autumn Festival. Nandito lahat ang mga nangungunang pinuno ng komperensya. Hindi ba? Sino ang presidente ng The Newspaper? Iyan ay si Jing Shejing, ang pinakatalentadong tao sa Angguo. Kung nilalagay ni Pangulong Jing ang isa sa kanyang mga tula sa bawat issue para sa akin. Napakagandang basahin ito mamaya. Iyan ang akma. Nang makitang nag-alab ang sigasig ng lahat, ang 2 taong, magkaibigan sa opisina ng pahayagan, ay tahimik na umatras mula sa karamihan at nagkatinginan. Ang isang sulyap ay maaaring magtago ng merito at katanyagan. Hindi na kailangang sabihin, ito ang mga miyembro ng pahayagan na itinalaga ni Jingzi sa Wakshan. Kumanta lang sila at kumanta ng double act, na pumukaw sa curiosity ng lahat. Sa oras na ito, hindi nakalimutan ni Wang Yingqiu na idagdag ang huling kislap, ipinalakpak ang kanyang mga kamay upang senyales na tumahimik ang lahat, at nakangiting sinabi, narinig ko rin mula sa isang kakilala na sa seksyon ng panitikan ng pahayagan bukas, magkakaroon ng higit pa sa tulang ito na isusulat kay Zhu Xiren. Zhu Xiren nagsulat din siya ng isang tula sa kamay at ibinalik ito sa kabilang partido. Array! Nang marinig nila ito, halos mabaliw ang lahat. Si Zhu Xining ay hindi nagsulat ng tula sa loob ng maraming taon mula nang maging miyembro siya ng Zhongshush. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang siya nagsulat ng tula sa pagkakataong ito, isinulat din niya ito para sa lalaking sumulat ng tula ng pag-ibig sa kanya. Master Wang Yuan, dahil hindi mo masasabi sa amin kung sino ang sumulat ng tulang ito, pagkatapos ay sabihin sa amin kung saan bibilhin ito, ang punong tanggapan. Okay lang yan. Ngumiti si Wang Yingqiu, at biglang tumahimik ang bulwagan, at lahat ay napabuntong hininga at nag-concentrate. Maririnig mo ang paglaglag ng karayom. Bukas ng alas 10 ng umaga, ang unang issue ng The Newspaper ay ibebenta sa Wenxiang Julie. Ang isang pahayagan na may 5 seksyon ay nagkakahalaga lamang ng 100 sentimo, na mas mura kaysa sa pag-inom ng matapang na inumin. At dahil sa limitadong lakas ng tao, kaya 500 na kopya lamang ng unang batch ng mga pahayagan ang naiprint, dapat munang samantalahin ang pagkakataon, ang lahat. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Wang Yingqiu at umakyat sa itaas. Wenxiangju. Lahat ay umiling at binili ito. Kasabay nito, si Wenxiangju. Ang Wenxiangju ay napakapopular ngayon, at ang bulwagan sa unang palapag ay puno. Ang dahilan ay dahil may nagpakalat ng balita sa hapon, na nagsasabi na si Miss Bai Lu mula sa Waxian Garden ay magkukwento sa lahat ng tao sa Wenxiangju sa gabi, ang ganitong uri ng operasyon ay talagang hindi naririnig. Karaniwang maraming tao ang pumupunta sa Wenxiangju para sa hapunan tuwing weekday sa gabi. Bilang karagdagan, mayroong isang magandang babae mula sa Wuxian Yuan na pangalawa lamang kay Wang Yingqiu na nagkukwento, kaya kailangan kong pumunta at makinig sa lahat. Gayunpaman, ang silid ay tila hindi partikular na masikip dahil dito, dahil bukod sa mga nakaupong mga customer na ito, walang mga karagdagang customer sa restaurant.
Ang ilang mga tao na hindi makakuha ng upuan at gustong tumabi at makinig ay pawang iniimbitahan ng mga waiter. Lumabas ka. 12:00 na ng hating gabi, at si Wen Xiangju ay hindi nagpakita ng senyales na handa na siya para sa hapunan. Ang mga customer sa lobby ay hindi nagmamadali, at lahat ay masayang nag-uusap, dahil para sa kanila, ang makaupo dito sa ganitong oras ay isang bagay na nakikita. Tutal, napakaraming tao sa labas ng gusali na walang pagkakataong makapasok. Sa oras na ito, ang ikinagulat ng lahat ay ang shopkeeper Song o shopkeeper Song dalawa ng Wen Xiangju ay hindi nagpakita, ngunit si Shito, ang karaniwang aktibong lalaki, ay tumayo. Una sa lahat, salamat sa pagbisita sa aming Wen Xiangju. Dito gusto kong sabihin sa iyo na ang aming tindera na si Song ay inilipat ang kanyang pamilya pabalik sa kanyang bayan dahil sa mga usapin ng pamilya. Si Wen Xiangju ay inilipat na. Isang bato ang nagudyok ng 1,000 alon. Karamihan sa mga taong pumupunta rito ay mga regular, at natural na alam nila ang kasaysayan ng Wen Xiangju sa loob ng maraming taon. Inilipat talaga siya ng tindera Song. Kaya lahat ay na-curious, sino ang bagong may-ari? Napangiti si Shito at umiling, ang aming bagong may-ari ay napakaloki at ayaw niyang maging publiko. At naniniwala siya na ang layunin ng pagpapatakbo ng isang restaurant ay upang ang lahat ay makakain ng maayos, uminom ng maayos, at makaramdam ng kasiyahan. Nang makitang huminahon na ang lahat, nagpatuloy si Shito, kaya napagpasyahan ng aming boss na mula ngayon, lahat ng pumupunta sa aming Wenxiang residence para sa hapunan ay magkakaroon ng sapat na alak, at ang presyo ay magiging mas mababa kaysa dati. Talaga? Seryoso ka? Seryoso, magpahinga ka na lang mamaya. Kung kulang ang supply, puntahan mo lang ako. Sabi ni Shito sabay tapik sa dibdib. Nang sabihin sa kanya ni Jingzi ang bagay na ito kaninang hapon, nag-aalinlangan din siya. Kung tutusin, ilang araw nang abala ang shopkeeper na si Song sa bagay na ito nang walang resulta. Bakit napakadali nitong napunta kay Jingzi? Ngunit nang makita niya si Zhang Xiaoyu, ang pinakamatandang ginang ng Zhangjia Liquor House, ay nagpadala ng 500 banga ng espiritu kay Wen Xiangju, at tinanong si Jingzi nang may labis na pag-aalala, sapat na ba? Kung hindi sapat, magpadala ng 2 pang kariton. Lubos akong naniwala at naging mas determinado akong sundan si Jingzi. Sige, susubukan ko mamaya. Hindi ko pa gustong inumin ito sa mga araw na ito, kaya mag-o-order pa ako ng ilang garapon. Oh, nagyayabang ka, tapos isang garapon ka lang nahulog. Stone muli niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, ngayon ay ang unang araw pagkatapos ng aming bagong may-ari, kaya bibigyan ka namin ng ilang mga benepisyo, kaya hiniling namin kay Miss Bailu mula sa Waxian Garden na sabihin sa iyo ang tungkol sa mga balita sa pahayagan na ilalathala ng The Newspaper Office bukas ng umaga. Kwento. Kaya't ang oras ng hapunan ay medyo mamaya, sana ay hindi ka magmadali. Huwag kang magmadali. Lahat ay nagwagayway ng kanilang mga kamay. Chapter 382 Madalas kang magsinungaling sa mga tao, first update. Pagkatapos magsalita, umatras ang bato. Si Jingzi, na nasa ikalawang palapag, ay nakatayo sa pasukan ng hagdan at patuloy na pinapanood si Shito na nagsasalita, iniisip na ang taong ito ay napakahusay magsalita. Ang mga customer sa bulwagan ay nagbubulungan, pinag-uusapan kung ano ang opisina ng pahayagan, kung ano ang isang pahayagan, kung ano ang mga kwentong sasabihin ni Miss Belo, at iba pa. President Jing, okay ka lang ba? Umakyat si Shito at nakangiting tanong. Well, hindi masama. Tinapik siya ni Jingzi sa balikat, pinalakas ang loob, at sabay na sinabi, sabihin mo sa chef na handa na ang pagkain, at maghintay lang hanggang matapos ang kwento bago ihain ang pagkain. Okay, President Jing. Shito. Nakuha ang order at masayang tumakbo palayo. Si Bailu ay nakatayo sa tabi ni Jingzi. Wala na sa kanya ang maluwag na estilo ng nakaraan. Sa halip, nakatitig siya sa dyaryo sa kanyang kamay, may binulong, bahagyang nakasimangot, at medyo kinakabahan. Ano, di ba sabi mo wala kang stage fright? Nakangiting sabi ni Jingzi. Inangat ni Bailu ang kanyang ulo at sinulyapan si Jingzi, medyo namumula ang kanyang pisngi, sanay na ako sa Waxian Garden, kaya hindi ako kinakabahan. Pero sa pagkakataong ito ay ibang-iba na ang sitwasyon. Hindi pa ako nakakapagkwento noon, at pinagkatiwalaan ako ni Mr. Jing. Lagi akong natatakot na magulo. Medyo hindi mapakali na sabi ni Bailu. Ayos lang. Maginhawang tinapik ni Jingzi ang malambot na balikat ni Bailu, naniniwala ako, kaya mo yan. Matapos marinig ito, itinaas ni Bailu ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzi, nabawi ng kanyang mga mata ang dating hitsura, at napakaganda nila. Maging mas kumpiyansa din. Master Jing, hintayin ang aking magandang balita. Pagkatapos ay bumaba siya mula sa ikalawang palapag. Ang lahat ay madalas na nag-uusap doon, ngunit nang makita nila si Bailu, agad silang huminto sa pag-uusap at tumingin sa ibabaw na may nagbabagang mga mata. Si Bailu, nakakabawi lang ng kumpiyansa, ay biglang kinabahan muli. Tumingin siya pabalik sa hagdan sa ikalawang palapag at nakita si Jingzi na tumatango palapit sa kanya, na nagpakalma sa kanyang pakiramdam. Lumapit siya sa mesa sa front desk ng bulwagan, tumayo at bahagyang yumuko sa madla ang sandaling ito ay nag-apoy sa sigasig ng lahat.
Kung ikukumpara sa mga scholar na pumunta sa Wakshan Yuan, ang mga kainan na pumunta rito para kumain ay mukhang mas makapal. Kakaunti lang ang pagkakataon nilang makita si Bai Lu. Hindi lamang sila nagkita ngayon, ngunit sila ay magalang sa kanila, at agad na naramdaman ng lahat na sila ay nasa tuktok ng kanilang buhay. Anong klaseng kwento meron? Tumingin lang sa mga tao at iyon na. Ang pagtingin pa lang sa magandang mukha na ito ay maaari na akong uminom ng kalahating garapon ng matapang na alak. Kaya tumahimik si Bai Lu at nagsalita, ngayon, si Bai Lu, ay magkukwento sa inyo. Mga minamahal na panauhin, ano sa palagay ninyo? Sinasabi ng tula na ang kaguluhan ay hindi nahahati, ang langit at ang lupa ay magulo, at walang nakakakita sa kalawakan. Mula nang buksan ni Panguang Hongmeng, nagbukas mula sa puntong ito. Ang unang talata ay wala sa pahayagan. Idinagdag ito ni Jingzi para kay Bai Lu na sadyang itaas ang tono. Kasabay nito, hindi ito maaaring eksaktong kapareho ng kung ano ang nasa pahayagan. Kung hindi, sino ang magbabasa ng pahayagan bukas? Noong unang magsalita si Bai Lu, lahat ay nakatingin lamang sa kanyang magandang mukha, at pagkatapos ay medyo natarante sila. Naisip ko na lang na hindi pa naririnig ang kanyang pinag-uusapan, at tila nakakatuwa. Hanggang sa narinig ko ang unggoy na tumalon mula sa bato, puno ng excitement at pagtataka ang mga mata ko. Tapos nung narinig ko na tumalon yung unggoy sa Water Curtain Cave at sa wakas naging Monkey King, sabay-sabay silang sumigaw ng hello. Sa kapaligiran ng karamihan na sumusuporta sa kanya, gumaan ang pakiramdam ni Bai Lu at bumalik sa kanyang dating sarili. Nakita ni Jingzi, na nasa ikalawang palapag, si Bai Lu na unti-unting pumapasok sa bansa. Masaya siyang ngumiti at bamulong sa sarili, mukhang tama ang may-ari ng hardin. Maganda ang bibig ni Bai Lu, ngunit hindi ko alam kung maganda ito sa ibang aspeto. Sa oras na ito si Wen Xiang Julie ay sobrang tahimik. Tanging boses ni Bai Lu ang umalingaw sa bulwagan sa unang palapag. Napabuntong hininga ang lahat at nag-concentrate dahil sa takot na mawala ng anumang detalye. Walang nag-abala na makita ang hitsura ni Bai Lu o sumigaw na handa na ang hapunan. Para sa kanila, ang kwentong ito ay mas kawili-wili kaysa sa kanila. Ang kwento ay umusad din ng hakbang-hakbang, at mas lumalim sa pag-apprentice ng unggoy. Nang mabalitaan nila na ang unggoy ay natuto ng 72 pagbabago at 10,000 milya ang layo, kailan pa ba nakakita ang lahat ng ganoong kalaking imahinasyon? Ang isang somersault ay 108,000 milya ang layo, at ang teritoryo ng Angguo ay malamang na hindi ganoon kahaba, tama. 72 pagbabago. Kung magagawa ko, ano ang dapat kong maging? Dapat ba akong maging isang maliit na bubuyog o lamok, lumipad sa budwar ng isang babae, at sunjitin siya? Ang pag-iisip ng lahat ay pinangunahan ng kwento ni Bai Lu at lumipad ng tuluyan, nang bumalik ang unggoy mula sa pag-aaral ng mga kasanayan, at pagkatapos ay natalo ng unggoy ang Bull Demon King at naging unggoy. Nang tuwang-tuwa ang mga tao, umabot sa sukdulan ang sigasig ng lahat, at lahat ay naghiyawan at naghiyawan. Nagulat ang mga taong nakatayo sa labas ng restaurant dahil hindi sila nag-okupa ng isang lugar sa Wenxiangju nang malaman kung bakit tahimik at nakakatakot ang restaurant kung minsan, at kung minsan ay malakas ang mga sigawan. Dapat may malansa sa loob. Tapos may nagsimulang kumatok sa pinto. Kinindata ni Jingzi si Hanhan, at lumabas si Hanhan. Maya-maya, sa ilang bangbangs, naging tahimik sa labas. Sa wakas, ang kwento ay biglang natapos nang malaman ng langit ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng unggoy at ipinadala ang Taibay Jinxang sa lupa upang kunin ang unggoy na maging isang beekeeper sa langit. Yumuko si Bai Lu sa lahat at bumalik sa ikalawang palapag. Narinig na lang ng lahat ang mahalagang punto, ngunit hindi nila inaasahan na biglang tumigil sa pagsasalita si Bai Lu, na parabang napilitan silang bunutin ito sa kritikal na sandali, ngunit sila ay nalagutan ng hininga na hindi na nila napapansin ang mabango at mahalagang jade, at nagsimulang sumigaw. Bakit ka huminto? Ano ang kwento sa likod nito? Sabihin mo dali. Napunta ba sa langit ang unggoy? Nag-aalala ako. Hindi sinasabi na sa ganoong kalaking kakayahan, paano napunta sa langit ang isang unggoy para maging isang beaut? Hindi. Gaano man kagaling ang unggoy, kailangan din niyang nasa ilalim ng kontrol ng langit. Hindi ka kasing laki ng nanay mo, maniwala ka man o hindi, puputulan ko ang ulo mo gamit ang kamao na kasing laki ng kaserola, at tingnan kung sino ang magkokontrol sa unggoy. Binata, kailangan mong magsanay ng martial ethics. Ang tinutukoy ko ay ang iyong bastos. Binata, kailangan mong kumilos. Isa pa, maniwala ka man o hindi, sasampalin talaga kita. Hindi na talaga naglakas loob na magsalita ang lalaki at tumalikod na. Ito ay isang microcosm lamang ng kasabikan ng kwento. Ang mga ganitong eksena ay makikita kahit saan sa lobby sa unang palapag. Nagkaroon ng mga away sa ibaba, ngunit nakarating na si Bai Lu sa ikalawang palapag. Nang tumingin kay Jingzi, nahihiya siyang nagtanong, Mr. Jing, ang sinabi ko. Okay lang ba? Hindi kita ikinahihiya, di ba? Sa sandaling ito, si Bai Lu ay walang imik. Mas lalo siyang kinabahan kumpara noong una siyang nagkwento. Sabik niyang tiningnan si Jingzi, na tila binibigyang pansin ang opinyon ni Jingzi. Hindi man lang inisip ni Jingzi ang tungkol dito at direktang sinabi, hindi ako kasing galing mo sa pagkukwento.
Paano mo ako ipapahiya? Halatang nakikipagkumpetensya ka para sa mukha namin ni Wen Xiangju. Talaga. Nagniningning ang mga mata ni Bai Lu. Siyempre, hindi ako nagsisinungaling. Sa pagtingin sa hindi kumbinsido na mga mata ni Bai Lu, medyo napahiya si Jing Zi. Ano ba yung tingin mo sa mga mata mo? Baka niloko kita. Umiling si Bai Lu, at pagkatapos ay nagsabi, hindi ako nilinlang ni Master Jing, ngunit sinabi ng Master ng Hardin na madalas mong niloloko ang mga tao. Kabanata 383 sa iyo pa rin ang lahat. Pangalawang update. Medyo nagalit si Jing Zi na siniraan siya ni Wang Yingqiu nang walang dahilan. 2 araw na talagang walang laban, at walang takip ang bubong. I'll give you a shot pagbalik ko. Gayunpaman, ayaw ni Jing Zi na masyadong masangkot sa bagay na ito. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi naman ako nagsinungaling sa iyo. Nakita kung gaano kahusay ang sinabi mo, hindi kita kayang bitawan. Master Jing, hindi mo ba ako mabitawan? Tumingin si Bai Lu kay Jing Zi at sinabing nakakaloko. Oo, gusto ko pang ang sabihin sa may-ari ng hardin mo at hilingin sa kanya na ibigay ka sa akin. Mula ngayon, maaari kang manatili sa Wenxiang residence at magkwento araw-araw. How great! Narinig ang pag-aatubili ni Jing Zi ito ay dahil gusto niya itong magkwento. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Bai Lu, at pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, gusto rin ni Bai Lu na makasama si Mr. Jing. Dito araw-araw, ngunit si Bai Lu ay miyembro ng Waxian Garden, kahit na pumayag ang may-ari ng hardin. Tumango si Jing Zi, nag-iisip pa rin, oras na para mag-imbita ng ilang profesional na mananalaysay na manatili sa Wenxiang residence, magsuray-suray na oras ng pagkain, gamitin ng gusto ang lugar na ito, at ituring na isang publisher ng mga pahayagan. Mayat-maya ay may mga hiyawan at dismaya sa ibaba. Sinabi ni Bai Lu na may kaunting hinanakit, Mr. Jing, lahat ng tao ay nagsimulang magkasala sa akin ngayon, ngunit wala na akong magagawa. Gusto ko ring malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ikaw. Alam mo ba? Sumulyap si Jing Zi sa kanya. Bagamat binanggit lang ni Bai Lu ang tungkol sa mga unggoy na pupunta sa langit, may mga kwento tungkol sa pagdudulot ng kaguluhan sa Heavenly Palace sa mga pahayagan, at nakita rin ito ni Bai Lu. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa unggoy. Well, ngumiti ng mapait si Jing Zi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isa pang paalala, at siya ay isang babae. Sa susunod, siguradong sa susunod. Habang ang lahat ay nag-aaway sa ibaba, si Shito ay muling lumabas na nakangiti. Lahat, mangyaring tumahimik at makinig sa akin. Natigilan agad ang mga nagtatalo kanina nang makitang lumabas ang bato. May nanguna at sumigaw, magsalita ka pa. Oo, napunta ba sa langit ang unggoy? Napangiti ng mapait si Shito nang marinig niya ito. First time din niyang marinig ang kwentong ito. Siya ay may katulad na mga iniisip sa grupong ito ng mga tao. Nais din niyang malaman kung napunta sa langit ang unggoy. Pumunta sa langit. Gayunpaman, umakyat ang unggoy. Nako, hindi, si Miss Belo ang umakyat. Kung napunta sa langit ang unggoy o hindi ay malalaman na bukas. Sa pag-iisip nito, mapapanatag lamang ni Shito ang lahat na huwag mabalisa, at pagkatapos ay nagsalita sa isang kaaya-ayang tono. Lahat, dahil gabi na ngayon at oras na para sa hapunan, natural na titigil ang kwentong ito. Kung gusto mong marinig ang kwento, hindi tayo kakain, tapusin muna natin ang kwento. Napangiti ng mapait si Shito matapos itong marinig. Naisip ko na ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ito. Kahit kumain ka, hindi mo pa rin maririnig. Malakas ang boses ng mga tao, at taos-puso ang kanilang pagnanais para sa mga kwento, ngunit si Shito ay walang magawa at tanging ngiti lamang ang nagagawa at sinabing, maiintindihan ni Mr. Shi ang iyong nararamdaman. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Mr. Shi ang kwentong ito. Kalimutan na kita, hindi na ako makapaghintay na tanungin si Miss Belo na sabihin sa akin kung napunta sa langit ang unggoy na ito para maging isang pawn. Ang bimawan na ito ay nanatili pa rin sa Wugwo Mountain at naging Monkey King. Pagkatapos ay bamantong hininga siya at sinabing, hoy, hindi rin alam ni Miss Bai Lu. Ang kwentong ito ay nakuha ng aming boss pagkatapos ng maraming pagsisikap na makahanap ng isang kakilala mula sa The News Agency. Para sa iba, walang nakakaalam nito maliban sa mga tao sa The News Agency. Sa oras na ito, lahat ay talagang nagbigay pansin sa The News Agency. Brother Shito, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng pahayagan ng Dawn? Oo, sabihin mo sa amin ng detalyado para mas maintindihan namin, di ba? Nang marinig ang lahat na nagtatanong tungkol sa pahayagan, sa wakas ay natawa si Shito. Ayon sa orihinal na salita ni Jing Zi, naghihintay siya rito. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, ang The Newspaper na ito ay isang bagong tatag na organisasyon ng kanyang kamahalan. Sinasabi na ang mga pahayagan na inilimbag ay parang mga notice na inilabas ng prefect, maliban na ang mga pahayagan ay nahahati sa iba't ibang mga seksyon. Ngunit ano ang mga tiyak na nilalaman ng iba't ibang mga seksyon na ito? Hindi ako sigurado. Malinaw ba ito sa sinuman dito? Oy, noong sinabi mo iyan, naalala ko na may kaibigan ako sa The News Agency, at narinig ko na binanggit niya ito noon pa. Meron din ako. Mukhang nandoon din ang kaibigan ko.
Pagkatapos, ilang mga tao na nag-aangking kaibigan mula sa pahayagan ang biglang lumitaw sa lobby ng Wenxiangju. Nang makita ito, ang ibang mga tao ay agad na nagtipon sa kanilang paligid at nagtanong, pagkaraan ng ilang sandali, tungkol sa pahayagan ng komposisyon at nilalaman ng bawat seksyon ay alam din ng lahat ng naruroon. Ang pahayagan na ito ay medyo kawili-wili. Ito ang naramdaman ng lahat pagkatapos makinig. Gayunpaman, kumpara sa mga scholar sa Waxian Garden, ang mga kumakain sa Wenxiangju ay halatang mas interesado sa libangan at buhay. Saan ko mabibili ang pahayagan na ito? At kailan ko ito mabibili? Sa wakas ay may nagtanong ng pangunahing tanong. Ngumiti si Shito at nagsabi, bukas ng umaga sa ika-4 na bahagi ng orasan, ang The Newspaper Co. Limited ay maghahatid ng 500 pahayagan. Ang presyo ito ay 100 sentimo, first come first serve, walang paghihintay. Kung gusto mo ng mga kwentong unggoy o iba pang nilalaman, maaari kang pumunta. Pagkasabi nito ay agad siyang sumigaw sa kusina nang hindi naghihintay ng reaksyon ng kahit na sino. Nakahain na ang pagkain. Kaagad pagkatapos, ang pinto ng Wenxiang residence ay bumukas din, at ang mga hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong makapasok ay nagdagsaan. Nang makitang walang laman ng mesa, lalo silang na-curious at nagtanong kung ano ang nangyari kanina. Gayunpaman, ang mga tao sa silid na nakarinig ng kwento ng unggoy ay hinamak na sabihin ito sa kanila. Sa halip, sadyang pinag-usapan nila ang paparating na balak kasama ang ibang mga tao sa silid, na tila nasusumpungan ang kasiyahang maging superior sa iba mula sa mga mata ng mga nasa labas ng pinto na nababalisa. Ang kapaligiran sa Wenxiangju ay pinahusay ng kwento. Lahat ng uri ng ulam at espiritu ay nagsimulang ihain. Ang kapaligiran sa bulwagan ay umabot sa pinakamataas. Sa mesa ng alak, pinag-uusapan ng lahat ang plano ng unggoy, at marami ang nag-uusap kung anong araw bukas. Angkop na mag-click dito upang bumili ng pahayagan. Sa pagkakataong ito, umalis na si Jingzi sa Wenxiangju. Ang plano ay perpekto at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa susunod na mangyayari. Napakatalino mo. Si Zhang Xiaoyu, na naglalakad katabi ni Jingzi, ay tumagilid ang ulo at tumingin sa kanya at nakangiting sinabi. Well, iyon ang sinabi ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti si Zhang Xiaoyu at sinabing, bakit hindi mo alam kung paano maging mas mapagpakumbaba? Ni hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong. Tumawa si Jingzi. Ngumiti, nagsasabi lang ako ng totoo. Okay. Si Zhang Xiaoyu ay tila nakumbinsi sa kanya, at tumayo, nakaharap sa maliwanag na liwanag ng buwan, at tinitigan siya ng tuluyan. Ang aming gawaan ng alak ay nakatadhana na hindi mapaghihiwalay sa iyo. Ilang beses na kaming umasa sa iyo upang mabuhay. Ngayong naging iyo na ang Wenxiangju, ang benta ng mga espiritu sa hinaharap ay nakasalalay pa rin sa iyo. Hoy, ikaw naman. Kailangan mo akong purihin. Hindi. Matingkad na ngumiti si Zhang Xiaoyu, anyway. Iyo na ang lahat. Chapter 384 na ano ang relasyon natin. Ikatlong update. Ngayong hapon, hiniling ni Jingzi kay Zhang Xiaoyu na maghatid ng 500 banga ng mga espiritu kay Wenxiangju. Matapos malaman na si Wenxiangju ay kay Jingzi, nagpadala si Zhang Xiaoyu ng isa pang sasakyan sa gabi. Kaya naman pinaalis siya ni Jingzi. Sa totoo lang, sapat na ang 500 altar na iyon. Hindi mo na kailangang mag-alala na ibigay muli ang mga ito. Ayos lang. Itago mo na lang yung mga extra. Magagamit mo din sila sooner or later. Ngumiti si Zhang Xiaoyu, hindi sinasabi na gusto lang kitang makita muli, at pagkatapos ay sinabing nagpapanggap na seryoso. Sinabi niya, ngunit tulad ng ipinangako, ang perang ito ay hindi maaaring mas mababa sa 1 sentimo. Siyempre, hindi ko dein ang sarili kong mga tao. Muling natawa si Zhang Xiaoyu nang marinig niya ang aking mga tao. Ang ganda talaga ng kwento na sinabi sa iyo ni Miss Bailu ngayon. Naisip mo rin siguro to, di ba? Tumango si Jingzi, ang ikalawang bahagi ay nasa pahayagan bukas, at tiyak na magugustuhan mo rin ang iba pang mga seksyon. Nagawa mo. Napakaganda ng pahayagan na ito. Kung tutuusin, hindi lahat ng babae ay kasing swerte ng iyong pangalawang kapatid na si Zhou Shiren, na hindi lamang marunong bumasa at sumulat, ngunit marunong ding magpakitang gilas. Maraming babae ang katulad ko, bagamat natuto rin silang magbasa at magsulat. Ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong lumahok sa isang pulong ng tula, at hindi ako nakakarinig ng maraming obra maestra ng mga mahuhusay na master, ngunit ang pahayagang ito na iyong pinatatakbo ay natupad ang pangarap ng mga taong katulad natin. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo sa ngalan nila. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong baywang at yumuko ang iyong mga tuhod upang sumaludo. Mabilis na iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo, hindi ba ito ang ating relasyon? Itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, ano ang ating relasyon? Ano sa tingin mo ito? Si Zhang Xiaoyu kung tutuusin, ang kanyang mukha ay hindi kasing kapal ni Jingzi. Ang mga tanong na una niyang itinanong ay ibinalik at hindi na siya nang ahas na sagutin muli ang mga iyon. Sinabi muli ni Jingzi kay Zhang Xiaoyu ang kanyang plano. Ngayon ang The Newspaper ay pag-aari ko, ang Wenxiangju ay sa akin, at ang Zhangja Winery ay sa amin.
Bukod dito, hanggat ang pahayagan ay nagbubukas ng mga sangay sa ibang mga lugar at bubuo ng isang magandang frontline, ang Winry at Wenxiangju ay maaaring maging. Nagbukas kami ng isang sangay sa nakaraan. Ang Wenxiangju ay may mga spirit bilang isang selling point, at ang pagbebenta ng dyaryo ay ang Wenxiang Shop, at ang pagbebenta ng dyaryo ay ang Wenxiang Shop. Mahirap magtagumpay Xiao Yu, ano sa palagay mo? Ang lahat ay napapailalim sa utos ng master. Nag-uusap ang dalawa at walang kamalay-malay na lumapit sa pintuan ng bahay ni Zhang. Xiao Yu, bumalik ka na, may gagawin pa ako. Nakatingin kay Jingzi na may pares ng gasuklay na mga mata, nagtanong si Zhang Xiaoyu, Guru, gusto mo bang ako na mismo ang kukuha ng pahayagan bukas? Hindi, kung kailangan mong sunggaban ito, I will how incompetent. Magpapadala ako ng isang tao na maghahatid ng pahayagan sa iyo pagdating ng panahon. Nakangiting tumanggo si Zhang Xiaoyu at tumalon pabalik sa bahay. Si Jingzi ay natural na gustong gantihan ng lipunan. Isang gabi na lang ang natitira bago ilabas ang unang isyu ng pahayagan, at kinailangan ni Jingzi na idaos ang kanyang huling pagpupulong ng mabilisayon. Sa opisina ng pahayagan, maliwanag ang mga ilaw. Panay ang usapan at tawanan. Pagkapasok ni Jingzi, tumigil ang lahat at tumingin sa kanya. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, nakita ko ang iyong pagganap. Oo, karapat-dapat kang maging akin. Ang mga lalaking nakipagkaibigan sa Wakshan at Wenxiangju ngayon ay natural na mula sa opisina ng pahayagan. Perpekto ang pagganap. Salamat, Presidente Jing. Matapos matanggap ang paninindigan ni Jingzi, tila hindi nawala ng saysay ang pagsusumikap sa panahong ito at hindi sila nakaramdam ng pagod. Excited na sagot ng lahat. Sa orihinal gusto kong anyayahan ang lahat na lumabas at magpahinga, ngunit kung isa sa alang-alang na bukas ay isang mahalagang oras para sa paglabas ng aming unang isyu ng pahayagan, walang puwang para sa anumang mga pagkakamali, kaya nagpasya akong maghintay hanggang sa mailabas ang pahayagan bago magdiwang para sa lahat. Siyempre, wala itong kinalaman sa tagumpay o kabiguan. Sa katunayan, kahit hindi sabihin ni Jingzi, wala sa mood ang mga taong ito na lumabas. Para sa kanila, ang pahayagan ay parang kanilang anak, na ginawa ng paunti-unti sa kanilang mga kamay, at ito ay ilalathala bukas. Sa mga araw na ito, mas excited sila kaysa sa iba. Ngunit matapos marinig ang huling mga salita ni Jingzi, ang lahat ay nakaramdam ng hindi komportable. President Jing, hindi ito tungkol sa tagumpay o kabiguan, tagumpay lamang. Ipinahayag ni Chen Jianan ang kanyang determinasyon kay Jingzi sa ngalan ng lahat. Ngumiti si Jingzi at tinapik ang kanyang balikat, nakatingin sa lahat, aba, ganyan din ang iniisip nyo. Oo, Presidente Jing. Nakauniforme at puno ng momentum ang lahat. Ngumiti si Jingzi at tumanggo, napakabuti, ang kailangan ko ay ang iyong saloobin. Kung wala kang tiwala, tiyak na mabibigo ang pahayagang ito. Napagtanto ng lahat na sinusubukan lang sila ni Jingzi. Ang presidente ng Departamento ng Pag-imprenta ay nagtanong, President Jing, nang pumunta kami sa Wenxiangju ngayon, sinabi ng lalaki na magkakaroon ng 500 pahayagan sa Wenxiangju sa 1 AM. Mali ba siya? Iba ang lahat ay tumanggo pagkatapos marinig ito, dahil ang Departamento ng Pag-imprenta ay karaniwang nagtatrabaho araw at gabi sa panahong ito, nag-overtime at nag-iimprenta ng kabuoang 2,000 pahayagan. Ang papel at tintulang na binili ng General Affairs Department ay maraming biyahe. Ngumiti si Jingzi at sinabing, tama siya, 500 kopya ito. Bakit? Nataranta ang lahat. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at pinaupo sila, ngayon sasabihin ko sa inyo na nasa Wakshan man o Wenxiangju, lumilikha ito ng pakiramdam ng pag-asa. Ngayon ang mga taong ito ay may sapat na inaasahan para sa pahayagan, at malaki ang posibilidad na naroon sila bukas. Bumili ako ng dyaryo. Pero gumagabi na. Kahit na may mga taong umaasa, mayroon lang mga taga Xianyuan at Wenxiangju o ilan na nanonood ng excitement. Ginawa ko ang rough estimate, mga 5. Mahigit 100 tao. Kung magdadala tayo ng higit sa 2,000 pahayagan bukas, kung hindi natin maibenta lahat, masisira ang karatula. Kaya, ang gusto nating likhain sa panahong ito ay gutom. Ang lahat ay nakarinig muli ng mga bagong salita at napaka-curious. Oo, ito ay gutom. 500 pahayagan ay tiyak na mabibili bukas, at ang mainit na tagpo sa Wenxiang Residence ay tiyak na makakaakit ng isang malaking grupo ng mga tao upang manood. Ang mga taong bibili ng mga pahayagan pagkatapos ay sasabihin kung ano ang gusto nila. Ito ay pumukaw sa pag-uusisa ng iba. Kung ang salita ay kumalat na tulad nito, ang mga tao sa Jingzhou City ay malapit nang bumili ng pahayagan. Ngunit kapag dumating ang oras, hindi na nila ito mabibili. Nagugutom ako pero hindi ako makakain. Gutom na talaga ako. Naunawaan ng lahat ang kahulugan ni Jingzi, at lalo silang humahanga sa kanya, siya ang nagpaplano ng mga diskarte at nanalo ng libu-libong milya ang layo, tama ba? Sumunod, si Jingzi ay nagbigay ng mga tagubilin, bukas ay napakahalaga. Lahat ay dapat maghatid ng pahayagan doon ng maaga sa umaga. Mag-ingat at pumasok sa likod ng pinto. At saka, sinabi ko na sa lalaki sa Wenxiangju na bibili ng dyaryo noon. Magkakaroon ng pila, at ang isang tao ay makakabili lamang ng isang pahayagan.
President Jing, huwag mag-alala, gagawa tayo ng maayos. Kabanata 385, hindi matatag. Ika-4 na update. Mabilis lumipas ang araw at sobrang nakakapagod. Pagkalabas ng opisina ng pahayagan, dumiretso si Jingzi sa bahay. Pero hindi ko inaasahan na matagal nang naghihintay si Zhou Xining. Walang sinasabi, tinulungan siya ni Jingzi na magpalit ng komportableng damit pambahay pagkapasok niya sa pinto, at pagkatapos ay ibinalik niya ang isang palanggana ng mainit na tubig para ibabad niya ang kanyang mga paa. Ang lahat ay tila napaka-natural, at ito ay ibang-iba mula noong pinaglingkuran siya ni Wang Yingqiu. Ang isa ay mahiyain, ang isa naman ay maamo. Matapos ibabad ni Jingzi ang kanyang mga paa, nakita niyang wala rin sa silid ang kasambahay na si Xiang Ji, kaya nakangiti siyang nagtanong, "Ikalawang kapatid, hindi ka aalis ngayong gabi?" Ang ekspresyon ni Zhou Xining ay gaya ng dati, "Well, dito kami nakatira. Magkasama." Bahagyang ngumiti ang mga pisngi ni Zhou Xining. "Hong, sino ang natutulog sa iyo?" Ano ang sinabi ng pangalawang kapatid na babae? Ibig kong sabihin, plano kong pumunta sa palasyo bukas. Dahil ang pangalawang kapatid na babae ay nananatili dito, dapat na gusto niyang pumunta sa korte sa akin bukas. Si Zhou Xining ay labis na napahiya, ang kanyang mukha ay namula, pinandilatan niya siya, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sariling silid. Lumapit si Jingzi at kumatok sa pinto, ngunit wala man lang gumagalaw. Umiling si Jingzi at ngumiti, at tumigil sa pagbibigay pansin. Medyo napagod siya kaya bumalik na siya sa kwarto niya at natulog. Narinig ni Zhou Xining, nakatabi, na kumatok lang si Jingzi sa pinto at pagkatapos ay sumuko. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkawala sa kanyang puso. Bumaba siya sa kama, dahan-daang binuksan ang pinto, at lumabas. Pagkatapos ay lumapit siya sa pintuan ni Jingzi at tahimik na inilapit ang kanyang tenga sa pintuan. Matapos marinig na walang gumagalaw sa loob, gusto niyang bumalik, ngunit may nangyaring masama at itinulak niya pa rin ang pinto. Si Jingzi, na hindi nakagawiyang mag-lock ng pinto, ay itinulak ang pinto, na ikinagulat ni Zhou Xining. Ngunit tumingin sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Jingzi ay natutulog na sa kama, bahagyang humihilik, at ang kalahati ng kubrekama sa kanyang katawan ay halos mahulog mula sa kama. Ngumiti si Zhou Xining at umiling, at lumapit upang takpan siya ng kubrekama. Pagkatapos ay isara ang pinto at umalis. Isang gabi ng katahimikan. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa. In terms of time, isang araw pa lang simula noong huling pumunta siya sa court, actually kahapon lang. Ngunit dahil ilalabas na ang pahayagan ngayon, binalak niyang pumunta minsan sa palasyo para magulat ng kanyang trabaho. Nang pumunta si Mao Shi sa korte, kung tutusin, hindi na niya makita ang mainit na eksena ng pagbebenta ng mga pahayagan sa Chenxi, ngunit si Jingzi ay palihim pa ring sinabihan si Han Han na pumunta sa opisina ng pahayagan upang kumuha ng ilang pahayagan. Si Zhang Xiaoyu ay magbibigay ng isa bilang regalo, at si Wang Yingqiu ay walang exception. Para naman kay Bai Lu, napakalaki ng naitulong niya kahapon, kaya dapat bigyan din niya ito. Dapat itago ang kopya ni Zhou Xining, at espesyal ding inihanda ni Jingzi ang isa para kay Yu Xiangrong. Sa sobrang pagkahumaling niya sa tula, siguradong magugustuhan niya ito, di ba? Siyempre, kailangan din si Su Mochen. Para naman kay Duke Yu, Grandmaster Hao, at His Royal Highness the Crown Prince, lahat ito ay wala sa tanong. Hiniling pa niya kay Chen Jianan na maghanda ng kopya para sa sinumang miyembro ng Imperial Court, dahil alam niyang pagkatapos ni Chen Shi, hindi na nila ito mabibili kahit na gusto nila. Ito ay isang foregone conclusion na ang mga pahayagan ng Dan ay may presyo ngunit walang pamilihan. Nakaupo sa karwahe, binuksan ni Zhou Xining ang isang sulok ng kurtina at tula lang tumingin sa bintana, laging namumula ang kanyang mukha. Kailan? Nakita ito ni Jingzi, tinanong niya, "Ikalawang kapatid, bakit namumula ka bigla?" Nang marinig ito, lalong namula ang mukha ni Zhou Xining, ngunit patuloy niyang winawagayway ang kanyang mga kamay at sinabing ayos lang. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong ni Jingzi, nalaman niyang medyo nag-aalala siya. Matapos mailabas ang pahayagan, medyo natakot ako kung ano ang magiging reaksyon ng ibang tao pagkatapos makita ang kanilang mga tula. Tumingin si Jingzi sa kanyang malarosas na maliit na mukha at gustong tumawa sa kanyang puso, "Kung talagang nag-aalala ka, bakit ka namumula?" Kaya niyakap niya ang mga balikat nito at pinalakas ang loob. "Okay lang, pangalawang kapatid na babae, naiisip ng iba kung ano ang gusto nila, bakit sila mag-aalaga? Tsaka, andyan din ako." Tumanggo si Zhou Xining, sumandal sa kanyang balikat, at sumunod. Ang lubak-lubak na karwahe ay nagpatuloy. "Huwag mag-alala, walang magiging kaibigan sa hinaharap. Walang makakakilala sa iyo sa mundo. Wala nang mas magandang paraan para ilarawan si Jingzi ngayon." Pagkababa niya sa karwahe, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga ministro at pinalibutan siya. Sa oras na ito, tumabi na si Zhou Xining, tinitingnan si Jingzi na nakikipag-chat at tumatawa kasama ang isang grupo ng mga tao at naglalakad ng maaliwalas, na may mainit na ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay pumasok sa palasyo ng mag-isa. Hindi pa late dumating si Jingzi, ngunit sunod-sunod na nagsidatingan ang mga tao at kinailangan siyang tawagan para may sabihin. Kaya pagkapasok ng lahat sa palasyo, siya na ang late dumating.
Papasok pa lang siya sa palasyo, may nakita siyang sasakyan ng pamilyar na karwahe ay dahan-daang dumating mula sa malayo, tila hindi nagmamadali, naglalakad ng mabagal, hindi kasing bilis ng karaniwang paglalakad. Binawi rin ni Jingzi ang binti na katatapos lang niyang iangat, na may bakas ng kagalakan sa kanyang mukha. Nandito na pala si Minister Wu, tila oras na para siya ay maging sibilisado at gumawa muli ng kabutihan. Kailangan mong bigyan ng buong laro ang iyong estilo. Halatang kilala ng driver sa karwahe si Jingzi. Saglit siyang natigilan matapos siyang makita, saka hinayla ang renda. Mas mabagal ang takbo ng karwahe, at tumalikod siya para kausapin ang karwahe. Wu Shilang. Kung gayon, ang Presidente Jing na sinasabi mo, siya ay nasa tarangkahan ng palasyo. Nagulat si Wu Xianyong nang marinig niya ito. Dahil inuusig siya ni Jingzi bago pumunta sa korte noong nakaraang araw, naisipan niyang humingi ng sick leave sa panahong ito bago pumunta sa korte, at maghintay hanggang sa halos gumaling ang crutch injury bago pumunta. Kung hindi, kung makatagpo niya ang malaaso na si Jingzi, hindi lang gagaling ang sugat niya, lalo pa itong lalala. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman niyang hindi ito magagawa. Kung hihintayin niyang ganap na gumaling ang kanyang pinsala, maaaring hindi niya ito magawa sa loob ng 10 araw at kalahati, ngunit ngayon ay magulo ang sitwasyon sa korte, at mula nang siya ay nasugatan, walang sinuman sa kanyang pamilya ang pumunta sa korte, at ang kanyang relasyon kay Prince Xiang at Bai Qingyuan ay medyo hiwalay din. Bilang resulta, partikular na naharang ang kanyang impormasyon, kung hindi ay hindi na sana nanatili si Wu Pin sa opisina ng pahayagan. Kung hindi siya binisita ni Jingzi, hindi niya malalaman ang tungkol sa opisina ng pahayagan, at pagkatapos pag-aralan itong mabuti, nakaramdam siya ng kaunting takot. Ang mga pahayagan ay maaaring pumatay ng mga tao nang walang dugo, kaya dapat silang matakot. Nang matutunan ang araling ito, nagpa siya si Wu Xianyong na pumunta sa korte sa tamang oras. Buti na lang at hindi araw-araw pumunta si Jingzi sa court. Kailangan na lang niyang maghintay at bigyang pansin ang araw na pumunta siya sa korte. Nakatanggap siya ng katalinuhan kagabi na ang opisina ng pahayagan ay maglalathala ng mga pahayagan ngayong umaga. Gaya ng inaasahan, magsusumbong si Jingzi kay Emperor An sa oras na ito, kaya sinabihan niya ang driver na magdahan-dahan hanggat maaari. Pinakamabuting makapasok ang lahat. Palasyo, hindi ba't mas maganda kung mag-isa siyang pumasok muli at pumunta sa korte pagkatapos na makapasok? After all calculations, hindi ko pa rin inaasahan na makikilala ko si Jingzi. Tumigil ka muna. Ang takot kay Jingzi ay tumagos ng malalim sa kanyang mga buto, kaya nang matapos magsalita ang driver, sumigaw si Wu Xianyong mula sa kotse. May kalayuan pa mula sa tarangkahan ng palasyo, kaya huminto siya rito at hinintay na makapasok si Jingzi bago tumawid. Manatiling matatag, huwag mag-alala pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng kutsero na may malungkot na mukha, Wu Shilang. Natatakot ako. Natatakot ako na hindi ako makapagpapatatag. Anong mali? President Jing, nandito na siya. Takot na takot si Wu Xianyong sa mga salitang ito kaya hindi siya makaupo at muntik nang matamba sa kotse. Mabilis siyang umayos ng upo na bakas sa mukha niya ang lungkot. Hoy, hindi mo matatakasan ang darating. Kabanata 386, The Eggless Warrior, ang ikalimang update ay 3/5 para sa ulo ng nuka. Wu Shilang, bakit hindi ka umalis? Natatakot ka ba sa akin? Nang nahihirapan si Wu Xianyong, dumating na si Jingzi sa tabi ng karwahe, nakangiting tanong niya. Ang paraan para malampasan ang takot ay harapin ito. Kaya't inilabas ni Wu Xianyong ang kanyang ulo sa labas ng bintana na may malamig na tingin sa kanyang mukha, President Jing, masyado kang maraming iniisip. Ako ba, isang marangal na ministro ng digmaan sa ikatlong baitang, ay matatakot sa iyo? Oh, palibas sa hindi naman. Bakit kusa kang tumigil nung nakita mo ako sa harapan? Curious na tanong ni Jingzi. Hindi ito sinasadya. Itinama siya ni Wu Xianyong, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, ang dahilan kung bakit tayo huminto dito ay dahil sira ang karwahe. Nasira ang karwahe. Tumingin si Jingzi sa paligid ng karwahe saglit, hindi. Ano ang problema sa karwahe na ito? Kung sasabihin kong sira. Kumunot ang noo ni Wu Xianyong, iniisip na may sakit talaga ang lalaking ito. Wala kang pakialam kung masama siya o hindi. Masama ba talaga? Mukhang ito na ang tadhana. Medyo malayo pa tayo sa tarangkahan ng palasyo. Pagkatapos ay ipapakita ko ang aking estilo at tutulungan ko si Wu Shilang na makapasok sa palasyo para pumunta sa korte. Hindi. Bago matapos magsalita si Jingzi, si Wu Xianyong ay mahigpit kong tinututulan ito. Halos patay na siya nang hilahin si Jingzi mula sa tarangkahan ng palasyo. Upang simulan ang pagkaladkad sa kanya mula sa ganoong kalayuan. Dahil ba sa hindi niya naisip na mabubuhay siya ng matagal? Wu Shilang, kailangan kitang kausapin tungkol dito. Mga opisyal tayo sa iisang dinastiya, bakit ang galang mo? Huwag kang matakot na guluhin ako, tutal wala naman akong ibang kakayahan, gusto ko lang tumulong sa mga tao. Sino ang sinusundan? Magalang ka ba? Napabuntong hininga si Wu Xianyong, President Jing, masyado kang nag-iisip. Alinman sa natatakot akong magulo ka, o ayaw ko lang ng tulong mo, dahil kaya kong maglakad mag-isa.
Bakit kailangan ko ng suporta mo? Oh, oo. Posible bang buhay pa si Wu Shilang? Si Jingzi ay mukhang seryoso at nag-aalala. Galit na galit si Wu Xianyong kaya nanginginig siya. Ilang beses siyang nag-atubiling magsalita, ngunit sa wakas ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at nagsabi, President Jing, ano man ang iyong intensyon, dapat kong sabihin sa iyo ngayon na ang aking dugo ay naroon pa rin. Sa hinaharap, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Napatingin si Jingzi kay Wu Xianyong nang may pagtataka. Matapos mapagtanto na hindi siya nagbibiro, sinabi niya ng maluwag, lumalabas na mali ang lahat sa akin. Dahil nandoon pa rin ang buhay ni Wu Shilang. Ilang segundo lamang pagkatapos na matuwa si Wu Xianyong, narinig niyang sinabi ni Jingzi, kung gayon, dapat wala na ang mga itlog ni Wu Shilang. Ilan ang kulang? Sa palagay ko pareho na silang wala, tama. Kahit na ayaw kong aminin, pero ito ay isang katotohanan. Si Wu Xianyong, isang matandang nasa edad na 60, ay biglang gustong umiyak. Nang makitang masama ang loob ni Wu Xianyong, inaliw siya ni Jingzi, huwag kang malungkot, Mr. Wu. Naligtas ang kanyang buhay. Ito ay isang magandang bagay. Bagamat hindi na ito magagamit, ito ay isang dekorasyon lamang, hindi ba? At least kapag may nagsabi na hindi ka lalaki, maaari mong ilabas ito at ipakita sa kanila. Sasabihin ko rin ito sa kanila ni Wu Shi. Hindi gumaan ang pakiramdam ni Wu Xianyong dahil sa kaaliw ni Jingzi, ngunit namula ang kanyang mukha. Ang paghinga ay nagiging mas mabigat. Maglakas loob kang sabihin sa iba. Bueno, kilala ako ni Sir Wu, at talagang nangangahas ako. Mr. Wu, hindi masamang tawagin siyang mandirigmang walang itlog. Alam ni Wu Xianyong na mali ang magsabi ng anuman, kaya nanahimik na lang siya. Inalis niya ang ulo sa bintana ng sasakyan. Nang makita ito, mabilis na pinaalalahanan ni Jingzi, Wu Shilang, pupunta siya sa korte sa lalong madaling panahon. Bilasan mo at umalis. Nababalisa si President Jing, kaya mauna na tayo. Hindi naman ako nagmamadali, oo nga pala, nabalitaan ko na unang beses na na-publish ang dyaryo mo ngayon. Ito ay ipapalabas sa isang araw, at tiyak na naghihintay ang iyong kamahalan na marinig ito, kaya't huwag kang magpahuli. Habang sinasabi niya ito, nagdadasal pa rin siya na mabilis na umalis si Jingzi. Hoy, muntik ko nang makalimutan kung hindi ko sinabi kay Mr. Wu. Pag-uusapan natin ang tungkol sa unang isyu ng pahayagan, at kailangan nating hayaang pumasok si Mr. Wu ng mabilis. Tutal, si Mr. Wu ang bida. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Wu Xianyong. Ako, ang bida. Matapos mag-react ng mahabang panahon, sa wakas ay umungal siya, hindi ka ba pumayag na huwag sumulat tungkol sa akin? Bakit nagsusulat ka pa rin? Sino nagsabi sa iyo? Sinabi mong hindi magsusulat si Wu Pin tungkol sa akin maliban kung pupunta siya sa opisina ng pahayagan. Pero nandoon na siya bago ko natapos ang pagsusulat. Hindi siya pumunta sa opisina ng pahayagan kahapon lang, pero tapos na akong magsulat. Ginawa mo. Sinasadya mo. Sabi ni Wu Xianyong pagkatapos ng mahabang katahimikan. Tama. Ngunit hindi kailangang pasalamatan ako ni Wu Shilang. Napakaraming tao ang gustong makasama sa unang isyu ng aking pahayagan, ngunit tinanggihan ko silang lahat. Wu Shilang, nang walang karagdagang abala, umalis na tayo. Sabi ni Wu Xianyong kahit anong pagtutol, inabot niya ito at pilit siyang kinaladkad palabas. Magalang ka ba? Fair na. Mula noon, sa labas ng tarangkahan ng palasyo, ang isang binata ay kinaladkad pasulong ang isang matandang lalaki sa mahabang hakbang. Ang kutsero ay tumingin sa eksenang ito mula sa likuran, umiling, at naisip, bakit mag-abala? Mas mainam na magmaneho ng direkta sa gate ng palasyo, na makakatipid sa iyo ng maraming paglalakad. Sa oras na kinaladkad ni Jingzi si Wu Xianyong patungo sa palasyo ng Jinluan, ang lahat ng mga ministro ay matagal nang naghihintay, at dumating na rin si Emperor An. Naglakad ang dalawang tao sa bulwagan sa ilalim ng tingin ng lahat. Itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang dibdib, habang si Wu Xianyong ay nagkibit-balikat, kalahating patay. President Jing, tinutulungan mo ba ulit si Mr. Wu? Hindi nakakagulat na hindi sumama sa amin si President Jing. Nakakainggit ang pag-aalala ni President Jing kay Mr. Wu. Sinabi ni Jingzi sa lahat na ikinaway niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, dapat. Lahat tayo ay mga kasamahan, kaya dapat. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng papuri mula sa lahat. Itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo ng napakataas, habang ibinaba ni Wu Xianyong ang kanyang ulo, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay tila tumahimik. Nanginginig ito at hindi ko alam ang sasabihin. Sumulyap si Emperor An kay Jingzi, umiling ng may ngiti, at pagkatapos ay nagsabi, dahil narito ang lahat ng minamahal na ministro, pumunta tayo sa korte. Maaari bang may lumapit sa atin upang magbigay ng payo? Pagkatapos, nagsimula ang proseso ng pagpunta sa korte. Nakaramdam ng antok si Jingzi matapos itong marinig. Pagkaraan ng ilang oras, muling nagtanong si Emperor An, anong oras na ngayon? Mayroon bang makapagbibigay ng payo? Siya. Sumulyap kay Jingzi habang nagsasalita. Kamahalan, mahigit 1/4 na oras na lang bago dumating ang oras ni Chen. Sagot ni Sui Shouyuren sa tabi niya.
Sa oras na ito, naging masigla rin si Jingzi, dahil alam niyang sa pagtatapos ng umaga, oras na para sa kanyang pagtatanghal. Ang pinagsisisihan lang ay masyado pang maaga. Pagkatapos ng lahat, dumating sila sa korte sa Maoshi, at may ilang oras pa bago si Chenshi, pabayaan ang quarter ng Chenshi. Paano maantala ang oras? Hindi naman natin hahayaang maghintay ng ganoon katagal si Emperor An at ang mga ministro ng sibil at militar, di ba? Hindi komportable na pinilipot ni Jingzi ang kanyang puwitan. Sa oras na ito, tumayo si Li Haoyun at sinabi gamit ang kanyang mga kamay. Kamahalan, may ipapayo pa ako sa iyo. Agad na nagpapasalamat si Jingzi, na iniisip na tila sila ni Li Haoyun ay tahimik na nagtutulungan sa nakalipas na 2 araw. Napailing na lang siya, at alam na niya ang susunod na gagawin. Ano ang nangyayari? Oh, ano ang gustong ipayo ni Li Aiking sa iyo? Tumingin sa kanya si Emperor An at nagtanong. Dahil si Jingzi ay pumunta sa korte ngayon, si Emperor An ay talagang wala sa mood na makinig sa pagtutol. Matagal na niyang naisip na tapusin ng mabilis ang remonstration at makinig sa mga pangyayari sa pahayagan ng mag-isa. Tutal, nabalitaan niyang nagawa na ang unang isyu ng pahayagan. Kung ikukumpara sa iba, mas mataas ang inaasahan ni Andy para sa pahayagan at gusto itong maging instant hit. Nang malapit nang ilabas ang pahayagan, mas kinakabahan siya kaysa sa iba. Gayunpaman, si Li Haoyun ang bagong mahistrado ng Jingzhou. Hindi niya ipinakita ang kanyang mukha sa korte mula nang siya ay maupo sa pwesto. Ang biglaang remonstration na ito ay dapat tungkol sa isang mahalagang bagay, kaya handa muna siyang makinig. Kamahalan, noong nakaraang gabi, sa tulong ni Pangulong Jing, pinangunahan ko ang mga tropa upang agawin ang pinakamalaking kasino sa kasaysayan ng Angwo. Hinuli namin ang higit sa 10 bangkero at mga tulisan sa labas, at inaresto ang mahigit 20 sugarol. Kasabay nito, nasamsam namin ang kapital sa pagsusugal na hanggang 10,000 taels. Wow! Pagkasabi pa lang nito ay nagulat ang buong kwarto. Dahil ipinagbawal ni Emperor An ang pagsusugal, ang pag-agaw ng mga kasino ay isang sapilitang kurso para sa bawat mahistrado ng Jingzhou. Si Wu Yong, ang dating mahistrado ng Jingzhou, ay gumawa ng magandang trabaho sa lugar na ito at ginawa ang Jingzhou na isang lungsod na walang sugal. Kaya lang sinabi ni Li Haoyun na sinamsam niya ang kasaysayan ng Angwo. Sa pagpasok sa pinakamalaking kasino, karamihan sa mga tao ay nanunuya sa kanilang mga puso, nababaliw ka ba sa pagnanais na gumawa ng mga karapat-dapat na gawa? Ngunit nang marinig nila na 10,000 tael ng pera sa pagsusugal ang nasamsam, ang lahat ay natulala. Kung ito ay totoo, ito nga ang pinakamalaki sa kasaysayan. Oh, sabihin mo sa akin ng detalyado. Naging seryoso ang ekspresyon ni Andy. Kaya, nagbigay si Li Haoyun ng magaspang na buod ng nangyari noong nakaraang araw, dahil alam niyang nasa pahayagan ang detalyadong proseso. Kung masyado siyang nagsasalita, hindi ba niya nanakaw ang limelight ni Jingzi? Siyempre, kailangan niyang sabihin na kung isasara ang pinakamalaking kasino sa kasaysayan ng Angwo, magiging pabaya si Andy sa kanyang tungkulin kung narinig niya ito mula sa mga pahayagan sa halip na mula sa kanyang sariling bibig. Pagkatapos ng pagsasalita, nagtapos si Li Haoyun, kamahalan, dahil katatapos ko lang maupo sa pwesto, ang pag-agaw sa Du Family Casino sa pagkakataong ito ay dahil sa tulong ni President Jing. Isusulat ni Pangulong Jing ang mga partikular na detalye sa pahayagan at microblog. Hindi ko na ay detalye pa. Matapos matulungan ni Jingzi ng maraming beses, nagpa siya si Li Haoyun na suklian ang pabor. Sumulyap si Emperor An kay Jingzi at tumango. Kamahalan, responsibilidad ng lahat sa Angwo na panatilihin ang magandang kapaligiran ng Jingzhou City. Tumayo si Jingzi at sinabi, ngunit kasabay nito ay binago niya ang paksa, hindi ko lang alam kung bakit napakagandang trabaho ng dating Jingzhou Governor noong nanunungkulan siya. Kasino hinayaan na lang. Ginawa. Sila. Hindi nila ito nakita, o ayaw nilang suriin ito. O sadyang pumikit sila. Sino ang dating prefect ng Jingzhou? Wu Yong, anak ni Wu Xianyong. Alam ng lahat kung paano binugbog si Wu Yong, at muli siyang sinaksak ni Jingzi. Parang ayaw niyang mamatay. Ang masasabi ko lang ay napakalupit ni President Jing. Mabilis na tumayo si Wu Xianyong, kamahalan. Noong nasa poder si Wu Yong, lalo siyang nag-aalala tungkol sa pagsusugal, ngunit ang lugar na napili para sa kasino ay partikular na nakatago. Paano ito madaling matuklasan? Pagkatapos ay binigyan niya ng malamig na tingin si Jingzi. Hindi ko alam kung paano nahanap ng ilang mga tao ang kasino ng ganoon kabilis. Maaari ba na sila ay naglalaro ng mag-isa tuwing karaniwang araw, at pagkatapos ay matalo, sila ay pumupunta at sumigaw upang mahuli ang magnanakaw. Itinuturing ding veterano si Wu Xianyong. Nang lumaban siya, hindi siya masyadong sumuko, at nagbago siya sa isang iglap. Pinag-uusapan ng mga tao sa korte ang sitwasyon ng digmaan. Idiniin ni Andy ang kanyang kamay upang senyales na tumahimik ang lahat, may katuturan ang sinabi ni Wu Aiking. Huwag na nating pag-usapan ang mga naunang bagay. Dahil makakakita tayo ng ganoong kalaking laro sa pagsusugal sa pagkakataong ito, mabuti naman kung tutuusin. Interesado ako sa mga detalye. Sinabi rin ni Li Aiking na ang mga detalye ay isusulat sa unang isyu ng pahayagan, at ikalulugod nating makita ito mamaya.
Hindi sinasadya, naglagay din si Andy ng patalastas para sa pahayagan. Itinuring na draw ang larong ito, at ipinagmamalaki ni Wu Xianyong. Iniisip ko pa rin sa aking puso kung ano ang sinabi lamang ni Jingzi tungkol sa pagsulat ng kanyang sarili sa pahayagan, hindi kaya tungkol kay Wu De. Kung gayon, hindi na siya matatakot. Jingzi, yun lang. Dahil sa pagtutol ni Li Haoyun, oras na. Nagtanong si Emperor An, narinig ko na ang opisina ng pahayagan ay maglalathala ng pahayagan ngayon. Tumango si Jingzi at nagsabi, oo, kamahalan. Sa quarter ng araw, ibebenta ito sa Wenxiangju, na may 100 kopya bawat kopya, at kabuuang 500 kopya. 500 kopya. 100 kopya. Hindi naman masyado, pero hindi naman masyado. Pagkatapos ng lahat, ang mga pahayagan ay isang bagong bagay. Aabutin ng ilang oras para tanggapin ito ng mga taga-Jingzhou. Magiging mahirap sa maagang yugto. Ito ay hindi isang malaking problema. Gawin mo lang step by step. Ang sinabi ni Andy ay talagang ihanda ng maaga ang lupa, sa takot na kapag hindi maganda ang benta ng pahayagan, may magchismisan. Natural na narinig ni Jingzi na may magandang ideya si Emperor An, ngunit masyado siyang nag-iisip. Kung makabili ka mamaya, talo ako. Sa oras na ito, si Bai Qingyuan, na matagal nang hindi nagsasalita, ay tumayo at nagsabi na may tila hindi sinasadyang ngiti, sinabi na ng kamahalan na mahirap ay publish itong unang isyu ng pahayagan. Bakit hindi ko nalang bayaran ang sarili ko at bilhin ito para sa lahat ng nasa korte? Kumuha ng isa. Haha, sinusuportahan ko ang trabaho ni President Jing, tutal, very optimistic din ako sa dyaryo. Natural, si Bai Qingyuan ay hindi masyadong mabait. Tulong, ang sabi niya pero mapang-asar ang tono niya. Para lang ipahiya si Jingzi sa publiko, hindi mo maibebenta, bibili lang ako para sa iyo. Ngumiti si Jingzi at ibinigay sa kanya, maraming salamat, Mrs. Bai. Kailangan mong gumastos ng pera para mag-ambag sa aming pahayagan. Haha, madaling kausap. Kinawean ni Bai Qingyuan ang kanyang kamay, kanina lang sinabi ni President Jing na lahat tayo ay mga kasamahan sa iisang korte at mga opisyal, kaya dapat tayong magtulungan. Dahil suportado ng Taifubay ang aking trabaho, bakit hindi mo tulungan ang bawat isyu sa hinaharap? Mangyaring bilhin ito, kung hindi, natatakot ako kung hindi ako makakapagbenta ng ilang mga kopya, ang pahayagan ay malugi. Haha, walang problema. Sumang-ayon si Bai Qingyuan nang hindi man lang ito iniisip. Hindi siya optimistiko tungkol sa mga prospect ng pahayagan. Ilang tao sa lungsod ang gagastos ng pera para basahin ito. Sa karamihan, magagawa niya ito sa 2 o 3 isyu nang walang sinumang nakikipag-usap sa kanya. Wala na siguro siyang kahihiyan na gawin ito, naluluji na siya at nag-iingay, kahit gaano pa siya kakapal ang balat, hindi niya matiis. Sa sinabi nito, naglabas si Bai Qingyuan ng 10 tail ng pilak mula sa kanyang damit, ngumiti kay Soy Shouyeren at sinabing, General Soy, bakit hindi ka pumunta at bumili ng mga pahayagan para sa lahat? Ang kabuuang bilang ng mga tao sa hukuman ay 100 lamang. Para sa halos isang tao, sapat na ang 10 tail ng pilak. Okay, General Soy, pumunta tayo doon. Sinabi ni Emperor An, sinabi ni Pangulong Jing na ibebenta ito anumang oras. Dapat ay sinimulan mo na itong ibenta noong nakaraan. Nang sabihin ito ni Bai Qingyuan, medyo kinabahan si Emperor An. Kinuha ni Soy Shouyeren ang pera at lumabas. Ang palasyo ay hindi kalayuan sa Wenxiang residence. Dahil alam ni Soy Shouyeren na naghihintay sa kanya ang lahat, pinangunahan niya ang mga tao na tumakbo roon. Halos quarter of an hour lang siya nakabalik. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay walang laman at ang kanyang ekspresyon ay medyo alanganin. Nang makita ito, nagtanong si Emperor An, ano ang problema, General Soy? Bakit hindi mo ito binili? Kabanata 388, nasaan ang aking pahayagan? Ikalawang update. Walang magawang ibinuka ni Soy Shouyeren ang kanyang mga kamay. Kamahalan, hindi ko ito mabibili. Hindi mabibili. Nagulat si Emperor An, at ang ibang mga ministro ay na-curious din, kaya sinabi ni Soy Shouyeren ang mainit na sitwasyon na nangyayari sa labas ng Wenxiangju sa oras na ito. Matapos makinig sa mga ministro, sok-sok sa pagkamangha. Sa oras na ito, may dagat ng mga tao sa labas ng pinto ng Wenxiang residence. Karamihan sa kanila ay ang mga kainan na naghapunan sa Wenxiang residence kagabi at ang mga iskolar sa Waxian Garden. Siyempre, batay sa kanilang mga salita, ito ay malayo sa pagiging dagat ng mga tao. Matapos makabalik ang mga taong ito kagabi, lahat sila ay tila ipinakita ang kanilang nakita at narinig sa mga taong nakapaligid sa kanila na may magandang relasyon sa kanila. Kaya't ikinalat nila ang salita sa 10 at 10, at ang iba pang mga tao ay nagtipon sa labas ng pintuan ng Wenxiang residence ng madaling araw. At nakakaakit din ng maraming tao na dumaraan upang panoorin ang kaguluhan na nakapalibot sa Wenxiangju sa labas ng pinto. Sa kabutihang palad, si Wenxiangju ay mayroong maraming clerk at kawani ng pahayagan na nagpapanatili ng kaayusan sa labas at inayos ang lahat na pumila. Bagamat maraming tao sa labas, hindi ito nagdulot ng kaguluhan. Ngunit dahil napakaraming tao ang nakapila, gusto ni Soy Shouyeren na gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para piliting pumasok,
ngunit minamaliit niya ang pagnanais ng mga tao para sa mga pahayagan at pinilit siyang lumabas. Kaya sa sandaling binuksan ng Wenxiang residence ang mga pinto nito, lahat ng 500 pahayagan ay naubos na. Si Choi Soo-yeon ay hindi lamang nagulat, ngunit nagulat din. Hindi ko akalain na napakasikat pala ng dyaryo. Maaari lamang itong mga hulugan na si President Jing ay napakatagumpay. Oo, hindi bababasa ito ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Sayang at hindi ako nakabili ng dyaryo. Ngayon ay interesado na ako sa unang ang pahayagan ay puno ng kuryosidad. Isang grupo ng mga ministro ang nag-uusap, ang kanilang mga salita ay nagpapakita ng kanilang pagnanais at panghihinayang para sa pahayagan. Si Bai Qingyuan lang ang natulala, sold out. Napakasikat ba nito? Sa oras na ito, nagtanong si Jingzi, General Soy, dahil hindi ako bumili ng pahayagan, nasaan ang 10 tail ng pilak ni Tefu Bai? Hindi inaasahan ni Choi Soo-yeon na may pakialam pa rin si Jingzi sa ganitong maliit na isyu sa oras na ito, at natigilan. Maya-maya ay hinubad niya ito sa kanyang damit. Eto na. Tumanggo si Jingzi at lumapit para kunin ito. Dahil hindi mo nakuha, hindi makukuha ni General Soy ang pera. Sabi niya at nilagay sa damit niya. Choi Soo-yeon, Bai Qingyuan, mga ministro. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, si Jingzi ay mukhang kalmado, ano ang mali, ano ang tinitingnan mo? Itinuro ni Choi Soo-yeon ang damit ni Jingzi at pinaalalahanan siya sa mahinang boses. President Jing, parang ibinulsa mo ang pera ni Tefu Bai. Nang marinig ito ni Jingzi, ngumiti siya at sinabi, kaya sinabi ito ni General Soy. Hindi ba sinabi ni Tefu Bai? Sa hinaharap, babanggitin niya ito sa bawat isyu ng pahayagan. Mangyaring tingnan ito, mga matatanda, kanino dapat ang pera para sa pagbili ng pahayagan? Nag-isip sandali si Choi Soo-yeon, at tila walang mali dito. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ng pahayagan ay pag-aari ni Jingzi, at gayon din ang pera para sa pagbili ng pahayagan. Pero bakit parang laging may mali? Sa oras na ito, si Bai Qingyuan, na humihinga ng malalim, ay sa wakas ay hindi napigil ang tumayo, na may panunuya sa kanyang mukha, President Jing, ang perang ito ay talagang ginagamit ko sa pagbili ng mga pahayagan para sa mga ministro, ngunit ngayon na ang mga pahayagan ay hindi pa nabibili, bakit mo gustong gamitin ang mga ito? Ibulsa ang pera. Napagtanto ni Choi Soo-yeon kung ano ang mali. Pagkatapos ay nakita niyang hindi nagmamadali si Jingzi at walang balak na kunin ang pera. Nakangiti niyang ipinaliwanag, sa totoo lang, ako inaasahan ng maaga na mabenta ang pahayagan ngayon, at maaaring hindi ito mabili ng mga matatanda kahit na may pera sila, kaya't si Chen Jianan, ang punong editor ng ating pahayagan, ay naghanda ng pahayagan para sa bawat isa sa inyo ng maaga, at naghihintay siya sa labas ng tarangkahan ng palasyo. Natuwa si Emperor An nang marinig niya na ang pahayagan ay napakapopular, at agad niyang sinabi kay Choi Soo-yeon, pumunta ka at tumingin sa labas ng tarangkahan ng palasyo at dalhin ang pahayagan. Pagkaalis ni Choi Soo-yeon, nagpatuloy si Jingzi, nais kong ipamigay ito ng libre. Mga Panginoon, hindi ko akalain na magiging napakabigay ni Mr. Bai, kaya itinago ko ang pera. Mula ngayon, pupunta ako sa bahay ng Tefo sa bawat oras bago mag-publish ng pahayagan, na negel iligtas kay Mr. Bai mula sa pagbibigay sa akin ng pera ng personal. Bahagyang sinabi ito ni Jingzi, ngunit galit na galit si Bai Qingyuan kaya nagsuka siya ng dugo. Marami ba ang 10 tail ng pilak? Hindi gaanong para sa kanya. Ngunit hindi ko kayang lunukan ang hiningang ito. Ngunit walang mali sa sinabi ni Jingzi, at ipinagmalaki niya ang Haiko sa harap ni Emperor An, at hindi niya ito mababago kahit na gusto niya. Mapapait ko lang ang aking mga ngipin at lunukan ang mapait na pagkawala. Nakumpleto ni Chen Jianan ang gawain ni Jingzi ng napakahusay at dumating upang maglupusay sa labas ng tarangkahan ng palasyo sa madaling araw na may hawak na pahayagan sa kanyang mga bisig. Maya-maya, bumalik si Choi Soo-yeon na may hawak na dyaryo. Kinuha ito ni Jingzi at nagsimulang ipamahagi, una kay Emperor An, pagkatapos ay sa Crown Prince at Prince Yang, at pagkatapos ay kina Zutong, Yu Sheng at Hao Junguang ayon sa kanilang mga opisyal na titulo, ngunit si Bai Qingyuan ay naiwan. Kinulat ni Bai Qingyuan ang kanyang mga labi at gustong ibuka ang kanyang bibig, ngunit sa wakas ay isinara ito. Binalaan din niya ang kanyang sarili na maging mas mapagbigay, kung hindi ay pagtawanan siya. Hindi siya naniniwala na si Jingzi ay nang-ahas na hindi ibigay ito sa kanya sa huli. Ang hindi niya inaasahan ay talagang hindi ito ibinigay ni Jingzi sa kanya. Ang huling pinadala ni Jingzi ay si Wu Xianyong. Inabot niya ito sa kanya ng napakataimtime at saka bumalik sa kanyang pwesto. Natigilan sandali si Bai Qingyuan at nagalit. Wala nang pakialam sa sariling paglilinang, nagtanong siya, President Jing, nasaan ang aking pahayagan? Naku, pasensya na, Mr. Bai, maghanda ka ng isang kopya, nang wala ang iyo. Kung hindi natin hihintayin na mailimbag muli ito ng ating pahayagan mamaya, hihilingin na lang ba ni Tefo sa mga katulong sa bahay na bilhin ito? 100 sentimos lang naman ito. Kung walang pera si Tefo Bai, ibuka mo na lang ang bibig niya sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, paano magkakaroon ng lakas ng loob si Bai Qingyuan na ibuka ang kanyang bibig?
At tumingin si Wu Xianyong sa dyaryo sa kanyang kamay, at biglang nakaramdam ng sobrang saya. Bagamat ang lalaking ito na nagngangalang Jing ay hindi mukhang mabuting tao, medyo magaling siya sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, biglang natuklasan ni Bai Qingyuan na si Jing Zi ay may hawak na pahayagan, sumimangot siya at malamig na sinabi, President Jing, ang pahayagan na ito ay naiprint at ipinamahagi sa ilalim ng iyong pangangasiwa, tama ba? Siyempre, bilang presidente ng The Newspaper, responsibilidad ko ito. Tinapik ni Jing Zi ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo. Kung ganoon, pamilyar si Pangulong Jing sa kung ano ang inilathala sa bawat seksyon ng pahayagang ito, tama ba? Muling tumanggaw si Jing Zi, nakatingin sa kanya na parang tanga. Walang pakialam si Bai Qingyuan at dumiretso sa paksa. President Jing, nakikita kong may hawak ka pang pahayagan. Dahil hindi mo na kailangan ito, ibigay mo sa akin. Binayaran ko lahat ng pera, bakit ayaw mo? Hindi. Sa hindi inaasahan, ayaw ni Jing Zi na ipagkanulo siya at tumanggi siya kaagad. Namutla ang mukha ni Bai Qingyuan. Bakit hindi? Dahil sinulyapan siya ni Jing Zi at tahimik na sinabi, ang pahayagan na ito ay para sa kataas-taasang Mo Chen. Ano, pinaplano ba ni Mr. Bai na agawin ang mga bagay ng kanyang kamahalan Mo Chen? Kung gayon, pagkatapos ay gagawin ko. Ibigay mo na lang. Sabihin mo lang. Ang kanyang kamahalan Mo Chen pagdating ng panahon. Chapter 389 na gusto bang magrebelde ni Mr. Bai. Ikatlong update. Naglakas loob si Bai Qingyuan na humingi ng pahayagan ni Su Mo Chen. Kahit maglakas loob siya, mapapahiya siya. Tinitigan niya ng masama si Jing Zi at umatras. Ngumiti si Jing Zi at hindi siya pinansin. Sinong nagsabi Seong nukulat ka? Deserve ito. Sa orihinal, naghanda siya ng pahayagan para sa lahat, at mayroon din si Bai Qingyuan. Para sa kay Su Mo Chen, lahat sila ay nasa hanhan, at binalak niyang ibigay ang mga ito sa kanya pagkatapos. Ngunit sino ang nakakaalam na si Bai Qingyuan ay may masamang bibig at malisyosong nanunuya, kaya sinadya siya ni Jing Zi na niloko at hinayaan siyang magdusa para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi gaanong nakinig sa usapan ng dalawa. Sa oras na ito, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa mga pahayagang nasa kanilang mga kamay. Ang mga lingkod bayan tulad ni Hao Junhuang ay unang tumingin sa seksyon ng panitikan. Nang makita nila na ang mga tula na lumabas dito ay isinulat ng magkapatid na sina Jing Zi at Zhou Xining sa isa't isa, medyo nagulat sila, ngunit sa parehong oras ay medyo curious. Pinipili pa rin ng karamihan na basahin muna ang mga tula ni Jing Zi. Kung tutuusin, sikat na siya ngayon. Hindi siya tinawag na pinakamahuhusay na tao sa Angwo nang walang kabuluhan. Kapag nakita nila na, ang mahal mo ay pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat, ang mga bundok at dagat ay maaaring patagin. Naging kakaiba ang kanyang mga mata at tumingin kay Zhou Xining. Mukhang napansin na ito ni Zhou Xining. Ibinaba niya ang kanyang ulo at namula ang kanyang earlobes. Tungkol naman sa tulang ito, mayroon ding mahabang komento, na hindi hihigit sa pagpapaliwanag para ipahayag ang mahabang paghihiwalay ni ate at kuya, at ang pananabik ng kapatid sa kapatid. Marahil ay maniniwala ang mga karaniwang tao, ngunit walang sinuman sa mga ministro sa korte ang nakakaalam. Sina Zhou Xining at Jing Zi ay isang half-sibling na walang relasyon sa dugo. Kahit na mayroon siyang ibang nararamdaman, hindi ito maintindihan. Ang tula na isinulat ni Zhou Xining ay medyo payak. Nang tingnan ito ng lahat ng mga lingkod bayan, marami silang tsismis sa kanilang mga puso. Gayunpaman, dahil sa katotohanan na sila ay nasa korte, iningatan nila ito sa kanilang mga puso at hinintay na lamang ang susunod na korte. Tumingin si Hao Junhuang kay Jing Zi na may bahagyang paghanga. Para sa isang taong maaaring sumulat ng Shui Chao Song Chou, nang basta-basta, ang antas ng tulang ito ay hindi masyadong mataas, ngunit handa siyang ilagay ang tulang ito sa isang napakahalagang lugar, na nagpapakita na siya ay nagtatapat kay Zhou Xining. Umiling siya at ngumiti, mas mabuting bata pa. Para naman sa mga general tulad ni Yu Sheng, natural na nakatuon ang kanilang atensyon sa seksyon ng militar. Nang makita nila si Liu Jinghong na nakasulat dito, walang nadismaya. Pagkatapos ng lahat, si Liu Jinghong ay isang Diyos ng digmaan sa hukbo ng Angwo. Gayunpaman, ang kwentong nakasulat sa itaas ay tungkol sa kung paano natalo ni Liu Jinghong ang unang mandirigma ng Southern Qi at nanalo sa pagsusulit sa martial arts. Sa pagsusulit sa martial arts sa hunting ground noong araw na iyon, karamihan sa mga ministro sa korte ay naruroon, kaya natural nilang alam na ito ay kalokohan. Ngunit kung pag-iisipan mo itong mabuti, mauunawaan mo na pinatay ni Jing Zi ang unang mandirigma ng Southern Qi at gumawa ng napakalaking kontribusyon, ngunit sa huli ay hindi niya nakuha ang gantimpala na nararapat sa kanya, at hindi alam ng mga tao ang tungkol dito kaya mali na ibigay niya ang pagpaparangal na ito sa kanyang kapatid. Hindi isang malaking problema, tama ba? Kung normal ang mga tugon mula sa seksyon ng literatura at seksyon ng militar, kung gayon ang seksyon ng libangan ang unang nagudyok sa kapaligiran sa korte, dahil ayon sa layout ng pahayagan, ang seksyon ng literatura ay nasa itaas, na sinusundan ng seksyon ng militar at seksyon ng entertainment. Ang kwento ng unggoy na ito ay medyo kawili-wili. Ang unang taong nakabasa nito ay si Prinsipe Siang Sumoo.
Matapos basahin ito, medyo hindi pa rin siya nasisiyahan, kaya nagtanong siya, President Jing, mayroon bang kasunod na kwento? Tumango si Jing Zi, oo, kamahalan. Nasaan na? Tingnan ko. Tuwang-tuwang sabi ni Sumoo. Your Highness, hindi mo mababasa kasi nasa isip ko yun. Sa oras na ito, ang ibang mga ministro ay natapos na ring magbasa, at ang kanilang mga reaksyon ay hindi gaanong naiiba sa mga kainan sa Wenxiangju kagabi. Lahat sila ay sumisigaw para sa unggoy. Tinatalakay kung kailan lalabas ang mga unggoy sa bundok. Si Bai Qingyuan, ang nag-iisang walang pahayagan, ay narinig ng iba na paspusang nag-uusap. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Tumingin siya sa kaliwat kanan at tinitigan si Wu Xianyong na masiglang nanunood. Oy, maaaring hindi mabuting tao ang lalaking ito na nagngangalang Jing, ngunit napakahusay ng pagkakasulat ng kwentong ito. Nag-iisip si Wu Xianyong nang bigla niyang naramdaman ang tingin sa kanya. Nang tumingala siya, nakita niya si Bai Qingyuan na nakatingin sa kanya at nakangiti, na parang may masamang intensyon. Mr. Bai, anong problema? Pakipakita sa akin ang pahayagan. Siya. Kinuha ang dyaryo nang hindi hinintay ang pagpayag ni Wu Xianyong. Si Wu Xianyong ay natigilan doon, na ang kanyang bibig ay kalahating nakabuka, hindi makapagsalita. Ang unang tinitingnan ni Bai Qingyuan ay natural na ang entertainment section kung saan ang lahat ay mabangis na tinatalakay ito. Siyempre, iba ang kanyang panimulang punto sa iba. Pumunta siya dito para maghanap ng mali. Kung hindi mo ito gagawin, paano mo ito matatawag na mabuti? Kamahalan. Matapos basahin ito ng isang beses, natagpuan ni Bai Qingyuan ang punto. Anong problema, Mr. Bai? Kamahalan, ang kwento ng unggoy na ito ay hindi nararapat. Sa sandaling sinabi ito ni Bai Qingyuan, ibinaba ng lahat ang mga pahayagan sa kanilang mga kamay at itinaas ang kanilang mga ulo upang tumingin sa kanya, gustong marinig kung ano ang mali. Sumulyap si Emperor An kay Jingzi at gustong tumawa ng kaunti, iniisip na maswerte si Sumotian na binalaan siya ng maaga. Anong mali? Kamahalan, ang unggoy na ito ay kamukhang-kamukha ng mga ordinaryong tao, at ang palasyo ng langit ay ang korte ng imperial. Hindi ba't ang unggoy na ito ay nagdudulot ng gulo sa palasyo ng langit upang pangunahan ang mga taong hindi nabubuhay ng kas-iya siyang buhay upang maghimagsik? Natapos magsalita si Bai Qingyuan, natahimik agad ang korte. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ng lahat na tila may kabuluhan ang mga salita ni Bai Qingyuan. Nakikita ito. Medyo nasiyahan si Bai Qingyuan at nagpatuloy sa pag-atake, hindi ko alam kung nagkataon lang ito, o nasa puso niya ang ideyang ito at sinadya itong sinulat ni Pangulong Jing. Gusto mo bang pangunahan ang mga tao na maghimagsik? Ito ay medyo agresibo, at direktang binansagan nito si Jing Zi bilang, naghihikayat sa mga tao na maghimagsik. Kung hindi niya ito matanggal, delikado. Nagsimulang mag-alala ang isang grupo ng mga ministro tungkol kay Jing Zi. Ngunit ngumiti si Jing Zi at hindi kinabahan, Mr. Bai, nararamdaman ng ilang tao na ang lahat ay marumi sa kanilang mga puso. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Bai Qingyuan na hindi nasisiyahan, ano, ako ang pinag-uusapan mo. Marumi ba ang puso? Hindi ko alam kung marumi ito, ngunit hindi pa rin ito masyadong malinis. Nagsulat lang ako ng isang random na kwento para sa libangan ng lahat, para mabasa ng lahat ang larawan sa kanilang mga bakanteng oras. Ito ay isang kasangkapan lamang para sa pagpapahinga, at hindi ko masyadong inisip ito. Ngunit si Teifu Bai, isang manunood, ay maaaring ma-misinterpret ito bilang isang paghihimagsik. Kailangan kong hanggan ang imahinasyon ni Teifu Bai. Kung babasahin at unawain niya ang mga sinaunang tula, sa palagay ko ay magagawa ito ng orihinal na may akda. Ang mga salita ni Jing Zi ay matalas at napakasakit kaya nawala ng magawa si Bai Qingyuan at nakatayo doon, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi nilalayo ni Jing Zi na palayain siya, at nagpatuloy, sinasabi na araw-araw ay may dapat isipin, at bawat gabi ay may pinapangarap. Kung maipahayag ni Teifu Bai ang ganoong haka-haka, tiyak na hindi ito kapritsyo lamang. Araw-araw niya siguro itong iniisip. Ganito ba ang kaso? Bakit, gusto ba ni Mr. Bai na magrebelde? Isang bato ang nagudyok ng 1,000 alon. Naging madilim ang mukha ni Bai Qingyuan. Namula ang ibang mga ministro na nanunood sa kaguluhan. Kabanata 370 ang tunay na ugali ng isang lalaki, third update. Ikaw, mapanirang puri ka. Nanginginig ang boses ni Bai Qingyuan, na parabang siya ay labis na nagkasala. Spite, di ba sinabi mo muna? Bakit, ako lang ang masisisi mo, pero hindi kita masisisi. Ngumisi si Jing Zi, Teifu Bai, napakalaki ng autoridad mo. May nilabas siya sa bewang niya. Naglabas siya ng punyal at naglabas ng punyal natural na ito ay ang Emperor Sword na ibinigay sa kanya ni Emperor An, na ikinagulat ni Bai Qingyuan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Walang gagawin, gawin natin. President Jing, ibalik mo ang Emperor Sword. Paano ka kumilos sa korte sa harap ng lahat ng opisyal ng sibil at militar? Oo, kamahalan. At tubiling binawi ni Jing Zi ang kanyang espada, hindi nakakalimutang ituro si Bai Qingyuan bago gawin iyon. Si Bai Qingyuan ay nanginginig sa buong katawan, galit man siya o natatakot.
Matapos alisin ni Jingzi ang kanyang espada, sinabi ni Emperor An, maganda ang intensyon ni Taifubay, ngunit talagang sobra siyang nag-iisip. Ito ay isang fairy tale lamang, huwag maghalo ng masyadong maraming personal na pag-iisip. Hindi ako o ang iba pang mga ministro kung iniisip iyon, hindi ba maganda? At saka, kung talagang naiintindihan natin ito ayon sa pag-iisip ni Taifubay, sa wakas ay napigilan ng unggoy. Hindi ba nito sasabihin sa mga tao na kahit ang makapangyarihang unggoy ay nabigo sa huli? Mga mortal, magtagumpay kaya ang isang paghihimagsik. Ang iyong kamahalan ay matalino. Nang makita ito ng ibang mga ministro, mabilis silang yumuko at pumalakpak. Medyo hindi pa rin kumbinsido si Bai Qingyuan, ang unggoy na iyon ay walang kamatayan at may mahiwagang kapangyarihan. Sino ang makakasiguro na sa susunod na kwento, hindi siya lalabas? Hindi ba siya magpapatuloy sa pagrerebelde? Ngumisi si Jingzi, dahil nag-aalala si Mrs. Bai Fu, may magandang ideya ako. Oh, curious na tanong ni Andy. Ayan na. Lumapit si Jingzi kay Bai Qingyuan habang nagsasalita, mula ngayon, mas mabuti para kay Mr. Bai na huwag nang magbasa ng mga pahayagan ng aming tanggapan ng pahayagan sa daan, para hindi masyadong mag-isip. Kumain ng carrots at huwag mag-alala. Pagkatapos sabihin iyon, inagaw niya ang dyaryo sa kanyang kamay at isinuot ito sa kamay ni Wu Xianyong, may iba pa na nagpahiram sa kanya ng mga pahayagan, kaya hindi mo na kailangang basahin ang mga ito sa susunod. Wu Xianyong. Ikinaway ni Emperor An ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na kakaunti ang sasabihin niya. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, tiningnan ko ang unang 3 seksyon, at masasabi ko lang na si Pangulong Jing ay gumawa ng isang magandang trabaho, ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa natitirang seksyon ng kasalukuyang gawain at seksyon ng buhay. Ang pamagat ng seksyon ng kasalukuyang mga pangyayari ay kakaiba. Sa sandaling matapos magsalita si Emperor An, unang sinabi ni Lord Protector Yu Sheng. Ang pahayagan ni Jingzi ay nakakaakit sa kanyang panlasa, kaya hindi siya nasangkot kapag pinag-uusapan ito ng iba. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa seksyon ng buhay na pinakanakababahala sa kanya. Dahil dito, naakit siya sa titulo ng Current Affairs section bago pa man siya bumaling sa Life section. Pagkatapos ay binasa niya ito. Nabigla. Isang matandang nasa edad na 60 taong gulang ang talagang gumawa ng ganitong uri ng bagay na baliw sa harap ng kanyang dalawang manugang, sa harapan ng kanyang asawa, ng higit sa isang beses. Nagulat naman ang iba at mabilis na tumingin sa ibaba. Ang ikinagulat nila ay hindi lamang ang pamagat. At bakit lumilitaw ang ganoong mainit na paksa sa seksyon ng kasalukuyang mga gawain sa halip na sa seksyon ng buhay? Nagkaroon din ng pangkalahatang ideya si Wu Xianyong, at nagmamadaling makita ito na parang nanunood lang siya ng kaguluhan. Ngunit nang makita niya ang pagkakakilanlan ng 60 taong gulang na lalaki, siya ay lubos na natigilan. Ano ba naman? Isa pang sakit ang nanggaling sa kanyang pandiya. Naramdaman ni Wu Xianyong na isang pagkakamali na pumunta siya sa korte. Kung hindi siya dumating, hindi niya kailangang ipahiya ang kanyang sarili sa harap ng lahat ng mga ministro. Pagkatapos ay tumingin siya sa salarin na si Jingzi, ang kanyang mga mata ay puno ng mali siya. Naramdaman din ni Jingzi ang titig ni Wu Xianyong, lumingon sa kanya, ngumiti, at iwinagayway ang kanyang kamay na may mapagpakumbabang tingin sa kanyang mukha. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan, Mr. Wu. Ito ang dapat kong gawin. Kung tutusin, gusto ni Mr. Wu na magsaya para sa akin noon sa hunting ground, at ang apo ni Mr. Wu ay miyembro ng aming pahayagan. Ibinalita niya na si Mr. Wu ang aking sangay. Hindi kailangang mag-alala si Ministro Wu tungkol sa mga panloob na gawain. Matapos marinig ito, tiningnan ng mga ministro ang malungkot na likod ni Wu Xianyong. Bagamat nakaramdam sila ng kaunting simpatiya, gusto nilang tumawa sa ilang kadahilanan. Seksyon ng kasalukuyang mga gawain, ang pangunahing linya ay, propaganda, Wu Xianyong, ito ay tama. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pangunahing linyang ito, talagang hinihikayat nito ang mga lokal na opisyal sa lahat ng antas na isaisip ang programa ng paglilingkod sa bayan at paglilingkod sa publiko. Ang pangunahing balangkas ay unang naglista ng isang serye ng mga gawa ng anak na babae ni Wu Xianyong at ng kanyang pamilya. Una, binastos ng manugang ang mga babae sa Jingzhou at ibinabasa yung Zhou bilang prefect. Dahil dito, ang kanyang apo na si Lin Wenyao ay naging malupit sa Yongzhou at gusto pang mostiyahin si Prinsesa Mo Chen. Ang wakas ay trahedya. Sa kabutihang palad, pinutol ni Wu Xianyong ang relasyon ng mag-ama sa kanilang pamilya sa tamang panahon. Isinulat ito ng pahayagan at pinuri ang estilo ni Wu Xianyong na, pagpatay ng mga kamag-anak para sa hustisya. Gayunpaman, hindi lahat ng mga ministro ay mga hanggal. Sino ang hindi nakakaalam na ang diskarte ni Wu Xianyong ay upang ihinto ang mga pagkatalo sa oras? Wala itong kinalaman sa pagpatay sa mga kamag-anak alang-alang sa hustisya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsulat tungkol sa iba't ibang bagay tungkol sa anak ni Wu Xianyong na si Wu Yong at apo na si Wu De. Siyempre, tiyak na hindi ito isang magandang bagay. Sa wakas, pinuri niya si Wu Xianyong, na sinasabi na siya ay, lumabas sa putik ngunit nanatiling walang batik, at ang buong pamilya ay ganap na masama. Siya lang ang magaling. Nang mabasa ito ni Wu Xianyong, naging berde ang kanyang mukha. Ang bata ay hindi nagtuturo, ang ama rin.
Ayon sa isinulat sa pahayagan, ang mga nakababatang miyembro ng pamilyang Wu, mula lalaki hanggang babae, ay lahat ay masama, ngunit sinasabi nila na bilang isang ama, siya ay isang mabuting tao. Siya mismo ay hindi naniniwala dito. May naniniwala ba dito? Kung ang lahat ng ito ay sadyang pagtatangka upang samantalahin ang pag-atake ni Wu Xianyong, at pagkatapos ay sabihin sa lahat ng mga tao na ang mga tiwali at malupit na opisyal ay parurusahan ng korte, inamin niya sana ito kung kailangan niyang maniwala sa korte. Ngunit kapag naisulat na ang mga bagay na ito sa pahayagan, alam na ito ng lahat ng tao sa Jingzhou. May maniniwala ba kay Wu Xianyong? May maniniwala pa ba sa pamilyang Wu? Mula nang siya ay nasugatan, siya ay medyo napalayo sa kampo ni Haring Xiang. Kung guguluhin pa siya ng pahayagang ito, walang maglalakas loob na gustuhin siya. Tila nakita na ni Wu Xianyong ang kanyang malungkot na kinabukasan. Kung ito lang, kaya niyang tiisin. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang nangyari sa kanyang anak na babae o anak na lalaki ay sinabi na sa mundo. Kung ito ay nakasulat sa pahayagan, ang pinakamasamang magagawa niya ay ang paghagupit muli sa bangkay. Pero ang pinaka hindi niya kinaya ay sa huli, isinulat niya talaga ang tungkol sa pagkawala ng buhay niya. Kahit pinupuri ko pa siya, mas lalo ko siyang tinitigan, lalo siyang nagagalit. Karapat-dapat si Wu Shilang na maging ministro ng digmaan. Siya ay napakalakas. Noong pinapanood niya si General Jinghong na nakikipagkumpetensya sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Southern Shi, tumanggi siyang makinig sa dissuasion ng ibang tao at tumayo sa labas anuman ang kanyang sariling kaligtasan. Sa huli, ang kanyang buhay ay pinutol ng sirang talam sa panahon ng kompetisyon. Ngunit malakas pa rin si Wu Shilang. Bumangon siya sa kama ng araw na iyon, pumunta sa lupa kinaumagahan, at pumunta sa bakuran sa hapon. Nang dumating ang presidente ng kumpanya na si Jing Zi upang ipahayag ang kanyang pakikiramay, tumanggi siyang tanggapin ang regalo at patuloy siyang pinagalitan sa harap ng kanyang asawa. Nang pumasok ang manugang na babae sa bahay, bagaman nawala ang kanyang pagkalalaki, ipinakita pa rin niya ang kanyang tunay na mga katangian, nakahanga-hanga. Galit na galit si Wu Xianyong na halos magsuka siya ng dugo nang makita niya ito. Pero ang mahalaga wala pa rin siyang masabi. Sapagkat ang nakasulat sa pahayagan ay eksaktong kapareho ng aktwal na sitwasyon, at talagang walang punto upang pabulaanan ito. Ang tingin niya kay Jing Zi ay mas nakakatakot. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.